Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Glory to God. Kaya sa oras na ito ay samahan natin ang lingkod ng Diyos, ang Tatay Apostol, in the book of Genesis chapter 2, verse 21 to 25. I read. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh in his place. Then the rib, which the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man. And Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed." So dito po, mga minamahal, ay makikita po natin yung katotohanan. Ang pamilya po ay mula sa Diyos, gawa ng Diyos, pinagtibay ng Diyos, upang ang kanyang layunin, panukala, alituntunin, kalooban, ay maganap sa mundong ito, kagaya ng sa langit, at siya po ay maluwalhati. Lalong-lalo na doon, sa mga nahirang niyang pamilya na hanggang ngayon ay wala pa sa kanyang kaharian. In the eyes of God, family is the basic household unit which provides a person's central relationship. And part of that relationship is to nurture and to support. It's the basic household unit which provides a person's central relationships. And part of that relationship is to nurture and support. A family is consists of parents and their children, whether dwelling together or not. Ito po'y binubuo po ng mga magulang at ng mga anak, pwedeng magkasama o magkakahiwalay. Sila po ay isang pamilya. Ang family po ay isang living institution sa harap ng Diyos. Buhay na samahan, buhay na relasyon, buhay na pamunuan, pamayanan, buhay na tungkulin na kinakailangang ipakita sa Diyos at ipadama sa bawat isa. At ang pamilya pong ito, ang sabi po ng Genesis 1:26 to 28, ay nilikat nilang sa anyo at wangis ng Diyos. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. He created them. Verse 28, "Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." Nilikha po siya sa anyo at wangis ng Diyos para maghari, mamuno, mamahala, at
mag-multiply. Napakaganda po na ang katotohanan ito ay atin pong maintindihan ng husto. Upang palagi po tayong nasa kalagayang umaako ng atin pong mga tungkulin at nagiging pagpapala sa lahat. Napakahalaga po na ang atin pong pamilya ay masyadong matatag at matibay, especially in this end time, na si Satan po ay nagtitriple time to steal, to kill, and to destroy. At ang una pong goal ni Satan ay wasakin ang bawat pamilya. Kaya po yung mitiin ng Diyos na tayo po i-build bilang kanyang priceless, precious creation ay napakahalaga. Kinakailangan hindi si Satan magkaroon ng access sa atin pong buhay, sa atin pong pamilya. Kailangan hindi po siya magtagumpay. Upang lang sa ganon, ay marami po tayong madala sa kaligtasan. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, John 10, ay marami pa po siyang kawa na wala po sa shipen. At kinakailangan sila po ay makapasok sa kanya pong kaharian. At ito pong pagdadala sa bawat pamilya sa kanyang kaharian ay tungkulin po natin ng mga anak ng Diyos. Isa po itong reason kung bakit ang mga early apostles, makikita natin in Acts 5:41 hanggang 42, na kahit sila po ay kinulong, pinalo ng latigong bakal, pinagbantaan, wag ng mangaral patungkol kay Jesus. Paglabas na paglabas po ng kulungan, ay nagpurit nagpasalamat sa Diyos. Inaring kagalakan ang nangyari sa kanila at nagbahay-bahay na pinangaral ng Panginoong Hesus. At ito po ay ginawa nilang pamumuhay. Sabi ron in Acts 20:20, hindi sila tumigil na mangaral sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, na si Kristo po ang Misaya, ang tagapagligtas ng lahat. Kaya ang pag-abot po sa bawat pamilya ay napakahalaga. Kung siya po ay dinidivide ni Satan, dinidestroy, tayo naman po ay nag-unite at nagsisave. Kung siya po ay ginugulo ni Satan, tayo po ay nagdadala ng peace. Kung siya po ay pinapayak ni Satan, tayo po ay nagbibigay ng kagalakan. At upang manatili po ang kaligtasang magaganap sa bawat pamilya sa buong mundo, una na sa Pilipinas, dapat tayo po bilang isang pamilya ay napakatatag. United in all things. Kailangan yung mga immaturity ay wala na. At tayo po ay nabuhay sa kalagayan, nag-mature na. Natuto na sa mga nakalipas na pangyari sa ating mga buhay. At higit po sa lahat, napakahalaga ang bawat pamilya ay nasa Panginoong Hesukristo. Kagaya po ng sambayanan po ni tate at ni nanay. Meron kaming 3 anak, 3 manugang, 7 apo. Lahat po kami nasa Panginoon. Naglilingkod sa Kanya. Yun pong ibig kong sabihin. Every member of the family must be in Christ. Everyone must experience salvation. Yun po ang sabi ng Romans 10:9 and 10, na kay papahayag ng ating mga labi na si Jesus ang Panginoon at tayo sasampalataya sa ating puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, tayo po'y maliligtas. Sapagkat ang kapahayagan ng ating mga labi mula sa ating pusong samampalataya ang daan ng ating kaligtasan. Hindi lang sabi ng Ephesians 5:21, we have to submit to one another in the fear of God or in respect to God, out of love to God. Yun nilang sabi ng Joshua 24:15, as a family, we must serve the Lord up to the end. In Genesis 7:1, nakikita po natin ang pinapasok ng Diyos sa ark ay ang buong pamilya ni Noah. It is a family salvation. At ang very clear na kiniklaim po ng lahat ay ang Acts 16:31. We must believe on the Lord Jesus Christ for our family to be saved. Everyone must be
in Christ. Everyone must be united in doing the will of God. Kaya para maging matatag at maging matibay po ang ating pong pamilya, kinakailangan tayo po ay umako ng ating mga kanya-kanyang tungkulin. At unahin po natin ang ama ng tahanan. Now, naintindihan ko po ang iba po sa inyo ay maring biyuda na, iba naman po ay hindi nag-asawa, inugal nyo na lang po ang inyong panahon sa inyong po mga pamangkin, mga apo sa pamangkin, sa inyo po mga kapatid, pinsan at mga kamag-anak. Tayo na po ang tumayo po ang padre dito pamilya sa inyong mga tahanan. Ay bahagi rin po kayo ng katotohanan ito. Bagamat atin pong tinutukoy ngayon at personal na pinapaabutan ay ang mga ama ng tahanan. And the father's responsibilities is this. Number one, the father is the leader of the home. Siya po ang namumuno sa tahanan, ang tatay. Let me say that again. Ang tatay po ang dapat namumuno sa tahanan. Uulitin ko po yun. Kinakausap ko po kayo, mga tatay, mga lalaki. Ang tatay ang dapat na namumuno sa tahanan. Yun po ang specific, original, unchanging plan ng Diyos. And I'll tell you why. One reason, si Adan po ang unang ginawa. Ikalawa, in the book of Ephesians, we see, chapter 5, verse 22 and 24, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Tigil po tayo. Bakit po inuutusan po ng Diyos na mga asawa ay magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki? Ano po ang dahilan? Ito po ang sagot. Verse 23 of Ephesians 5, for the husband is the head of the wife. Ano po ang sagot? Sapagat ang lalaki po ang ulo o namumuno sa kanyang asawa. As also Christ is the head of the church and He is the Savior of the body. At dahil ang lalaki po ang namumuno sa kanyang asawang babae at siya po ang leader ng tahanan, verse 24, therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Na kung paano daw po ang church ay nagpapailalim sa Panginoon Jesucristo, dapat ang asawa ay magpailalim sa kanyang asawang lalaki sa lahat ng bagay. Hindi po si Elan sa lahat ng bagay. Now, let me clarify this. Kasi marami pong naguguluhan dito sa salitang in everything. Yun naman pong nakasulat doon eh. Literal po in everything. At kung bakit naguguluhan pong marami, kasi hindi natin naintindihan ang katotohanan at konteksto ng kasulatan. Sa Christian home, wala pong pinag-uusapan ditong pagpatay, drugs, rape, murder, works of the flesh, which is abomination to God, like fornication, adultery. O ano pa pong mga ginagawa ng mga wala sa Diyos at alang takot kay Kristo. Idagdag pa ang sulat pong ito ng apostol ay para po sa Christian family, sa mga nasa Panginoong Hesus na tinatawag nating church. Kaya yung salitang sa lahat ng bagay, ang ibig sabihin, hindi po magtuturo ang asawang lalaki o mag-uutos sa kanyang asawang babae ng isang bagay na labag sa salita ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin. Hindi siya magtuturo, hihingi ng submission sa kanyang asawa na labag sa utos ng Diyos. Dahil naintindihan ng pamilyang Kristiyano kung ano ang kalooban ng Diyos, kung anong tama, anong mabuti, anong maganda, anong masama, anong sa Diyos, anong sa diablo. Nangyayari lamang po ito pag ang mga pamilya ay wala sa Panginoon. Na lahat ng kanilang tinuturot, pinapaabot, ginagawa at kinokompromise at pinapatupad, ilabag lahat sa utos ng Diyos. Kaya nga po sila nangangapahamak. But in the Christian home,
It is not so. Kaya ang tatay, ang leader ng tahanan, kung paano ang leader ng church ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya pwedeng i-reverse. Hindi siya pwedeng baguhin. Kaya kung pag-aaralan niyo po ang banal na kasulatan, makikita niyo po, mula po sa Genesis, hanggang matapos po ang Old Testament, at siya po'y pinagtibay ng New Testament, makikita po natin na ang lahat po na nagpapasya na mumuno in every page of the Bible, the 66 books of the Bible, ay mga lalaki. Halagi niyo pong mababasa dyan ay pangalan ni Abraham, pangalan ni Noah, ni Enoch ng kanilang lineage, maging po sa lineage ni Cain, ang binabanggit po ay pangalan niya, hindi po yung asawa niya. Ay kung mabanggit man po ay kasama ng mga anak para ipakita ang kanila pong lineage. Ba't palagi pong nasa itaas at nangunguna ay mga asawang lalaki? Now, gaano po kahalaga na tayo po mga lalaki po ay umako ng tungkulin bilang leader, tagapanguna ng tahanan? Gaano po kahalaga? Sobrang mahalaga. Kasi, magiging mahina po ang tahanan at madali siyang guluhin ni Satan pag tayo po ng mga lalaki ay hindi umako ng tungkulin. Magiging weak po ang ating sambayanan. Nagkakaroon si Satan ng access para makapanggulo. Dahil ang unang-una pong nagbablock sa gawa ni Satan ay ang mga tatay, yung mga asawang lalaki. At yun nga po yung failure ni Adan. Kung bakit si Satan po'y nakapanggulo sa paradise at naturuan niya po si Evang sumuway at tinuruan din siyang sumuway at apektado po tayong lahat hanggang ngayon. Dahil hindi inako ni Adan ang kanya pong responsibility bilang lalaki. Oh, learn from this truth, beloved. Ganyan po kahalaga. Na ang lalaki makaunawa ang tatay na siya po ang leader, tagapanguna ng tahanan. Ikalawa, dahil siya po ang leader, siya po ang decision maker. Maaring meron pong suggestion sa pamilya, may pag-uusap, but the end of every conversation, in every meeting, in every discussion, in opinion that was given, ang huli pong pa-shared decision ay nasa lalaki, nasa ama ng tahanan, nasa tatay. Kaya nga sinasabi ko na kinakailangan tayo ay nagpapakalalim sa Lord. Hindi po tayo nakikinig lang umaating kung kailan natin gusto, kung ayaw natin ay ayaw natin. Ang inuuna pa po natin ay ibang bagay kaysa sa Panginoon. Sapagat ito pong decision ito ay aapekto sa ating pamilya at sa ating hinaharap habang panahon. Kaya napakalagang maintindihan po natin yan. Kaya dapat alam po natin ang mga kasulatan, ang aral ng tatay, dahil marami tayong desisyong gagawin bilang isang ama, bilang isang asawa. Kinakailan narinig natin ang tinig ng Diyos. Marunong tayong manalangin, mag-ayuno. Sensitive tayo sa needs ng ating pamilya. Ang concern natin ay glory ng Diyos. Para hindi tayo mag-compromise at sumama sa mali. Kagaya na nangyari na po sa marami. Hanggang ngayon po ay dinadanas nila yung problemang yan. Na tinatakpan lang po nila yung mga kasalanan na yan at pagkakamali na sa salitang grasya ng Diyos. Pero tuloy pa rin po ang kasalanan. Kahit pinapayuhan na po sila ng malinaw na ito'y mali. We must learn from the past mistakes. At sa atin pong glorious destiny, sa atin pong prophetic future, huwag na po nating dalhin ang lahat ng iyan. Kaya mga tatay, see to it that you know your God. You have a strong relationship with your God. Dahil sa lahat ng bagay, sa buong pamilya, ang unang-unang tinitingnan at inaasahan ng Diyos na ako ng tungkulin
ay ang tatay, wala nang iba. Ikalawa pong responsibilidad po ng tatay na tinatawag po nating husband tinatawag na tatay, the father must love his wife and children. At ang tatalakayan lang po muna natin ngayon ay yung asawang babae. We will discuss the father's love for his family. Kinakailangang mahalin po ng lalaki yung kanyang asawang babae. And I want you to join me as I take your attention in Genesis 2:23. And Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man." Tigil po tayo. This is my question. Ang sabi po rito, pagkatapos po na ang Diyos ay kumuha po ng rib ng lalaki at ito po'y ginawa po niyang babae, itinawag niya na po itong babae at ito'y sinang-ayunan ng lalaki sa description na salitang bone of my bones and flesh of my flesh. Bakit? Tinawag po siyang babae. Ito po ang sagot. Because she was taken out of man. Siya po ay naging babae, tinawag na babae dahil siya ay mula sa lalaki. Do you get that revelation? Ano pong ibig sabihin ng lingkod ng Diyos? Siya ay naging babae, tinawag na babae dahil siya po ay mula sa lalaki na kanyang asawa. Amen? Wala pong ibang pinanggalingan ng babae na naging babae, kundi ang lalaki. At ang itutuloy po natin ng verse 24, yan na nga, iiwan po ng lalaki ang kanyang mga magulang at pipisin sa kanyang asawang babae, sila po yung magiging isang laman mag-asawa. Ano po ang ibig sabihin nito? Dahil yung babae po ay galing sa lalaki, sa atin. Siya po ang buto ng ating mga buto, laman ng ating mga laman, dapat po natin siyang mahalin kagaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kasi galing siya sa atin. Amen. My God, I ask Holy Spirit, let this truth be quickened in the hearts of your children today. Amen. Dapat natin siyang mahalin. Kasi galing po siya sa atin. At yun pong sinasabi po ni Apostle Paul in Ephesians 5:28. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. Amen. He who loves his wife loves himself. Kaya dapat nating mahalin ang ating mga asawang babae dahil galing siya sa atin. Kung paano natin minamahal yung ating sariling katawan, gano'n natin siya mahalin. Kung paano natin iniingatan ang ating sariling katawan, gano'n natin ingatan ang ating mga asawa. Dahil ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Sapagkat kung bakit siya naging babae at tinawag na babae dahil galing siya sa lalaki. Now, I don't want to say this to heart every father and every husbands. But I must say this. Kung bakit ang mga asawang babae ay gumagawa ng kasalanan, nagre-rebelde sa mga asawa nilang lalaki, hindi na nagsasubmit, nawala na ng galang at respeto, isa lang po ang sagot. Inuulit ko, hindi ko po ito sinasabi para saktan ang mga asawang lalaki, ang mga ama ng tahanan. But I must say this. Kung bakit po nila ginagawa ito at iba pang bagay na hindi ko nabanggit. Wala na silang pakialam sa pamilya, sa lalaki. Wala na silang pakialam sa kasal, sa marriage vows. Kasi, ang may problema po ritong malaki at nagkulang ng husto ay ang asawang lalaki. Hindi niya minahal ng husto ang asawa niyang babae. Naging babae siya, tinawag na babae dahil galing siya sa lalaki. At dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat galing sa kanya. Katawan niya ang pinanggalingan. Kaya ang pag-ibig niya sa asawa niyang babae, pag-ibig niya sa kanyang sarili.
Do you understand what I'm talking about? Kaya pag ang lalaki ay umako ng pag-ibig sa kanyang asawang babae, at ito yung kinabuhay niya, at alam niya kung anong pag-ibig mula sa Galatians 5:20-23, 1 Corinthians 13:4-8, 1 John 3:16, 17, 18, Ephesians 5:1-2, 10. Ang mga babae po ay kusang susunod, magsasubmit, at mag-aasikaso ng kanyang tungkulin sa kagalakan ng lalaki. At voluntarily, willingly, joyfully, out of love to God and to her husband, na ako ng lahat, hindi ko po ilan, hindi marami, lahat ng kanyang tungkulin. Kaya bahagi po nung pag-ibig ng lalaki, ng ama ng tahanan sa kanyang asawang babae ay commitment. What is a commitment? A promise or firm decision to do something. A willingness to give yourself, your time, money, and energy to something that you believe in or love. Ang commitment po ay isang pangako at matatag na pasya na gagawin. Ano man po ang sitwasyon, kalagayan sa buhay. Ano man ang usaping hinaharap. Ito po yung bahagi ng salitang love ng lalaki, ng tatay ng tahanan sa kanyang asawang babae. Commitment. A willingness to give yourself, your time, money, and energy to your wife whom you love. Amen. Yung kusa po bang desisyong ibigay yung sarili mo, yung pera mo, yung panahon mo, yung suporta mo, yung tulong mo, yung pag-unawa mo, kasama na yung pagpapatawad, amen, para sa asawa mong babaeng minamahal mo. Pababa sa iyong mga anak. Amen. Bahagi po ng love yung salitang to nourish, to sustain the growth of your wife and your children. To sustain. Patuloy na magbigay ng kailangan ng iyong asawa at mga anak para sila ay lumago, lumalim, maging kagaya ng Panginoong Hesus. That is to nurture. And to nurture is to encourage, to develop, to support. Amen. To raise. Mag-akyat, mag-angat, hindi magbaba, hindi magtumba. To nourish is to keep or cultivate with care and affection. Para po itong lupang binubungkal mo, hindi mo basta binubungkal lang ito ng basta-basta kasi tatanim mo naman ng magandang halaman. At yung itatanim mong halaman ay gusto mo, mahal mo, paborito mo. So, anong ginagawa mo po sa lupa? Kinukultivate mo siya with care and affection. Kinukultivate para mamunga kasi tataniman mo. Amen. Maging magandang lupa na may pag-ibig, pagmamahal, pag-iingat. Yan daw po ang dapat nating pag-ibig, mga asawang lalaki sa ating mga asawang babae. And last, to love is to cherish. It means to protect your wife and your children, care for them, dahil sila'y masyadong mahalaga sa iyo. Ariin mo na, kayamanan mo ang asawa mo at mga anak mo. Hello. Na madadama nila yung malaking pag-ibig mo sa kanila, pagpapahalaga. Na lagi nilang nararamdaman, nakikita how you love them, how you care for them. Amen. Kaya pag tayo po ay nagmamahal sa ating mga asawang babae at ating mga anak, hindi po tayo magiging bitter, mapaghimagsik, mapag-akusa, mapagbuhat ng kamay sa ating mga asawang babae at mga anak. Hindi po tayo mapagkundina. Hindi tayo makasarili. Hindi tayo mapagdamot. Yan po ang sabi ng Colossians 3:19, husbands, love your wives and do not bitter. Do not be bitter toward them. Hindi po tayo mapaghimagsik.
mapagchismis ng kanilang kakulangan, ng kanilang kasalanan ng ating mga anak o ng ating asawang mabait ng ating mga anak. We cherish them. We protect them. We nourish them. We are so committed to do it up to the end. Para siguro yung magtatagumpay sila. Sa gitna ng kakulangan at pagkakamali nila, hindi po nawawala ang disiplina, pero sa likod ng daman-dama nila ang pag-ibig po natin. Isa pong part ng disiplina natin sa kanila, hindi lang magturo, hindi lang mag-correct, kundi magmahal. Upang sila po yung mabago, mapagpala, lumaya, managana, at maintindihan nila na kung bakit po tayo nagtuturo, nagpapayo, nagkukorek, nagdidisiplina, kasi mahal natin sila. And they will be so grateful and so thankful for that and to you. And praise to God. Because they understand kung ano po ang driving force behind that concern. Kung anong nag-motivate sa iyo. They know na ito'y pag-ibig mo sa kanila. The father must provide. He must be the breadwinner. Ang tatay po ang breadwinner sa tahanan. Kung paano ang ating amang sumasalangit, ang breadwinner natin at provider natin, tayo pong mga magulang, tayo pong mga tatay, ay ganyan din. Even though minsan may mga asawa po tayo nagtatrabaho rin, pero hindi po pwedeng tanggalin po ng pagtatrabaho nilang katotohanan. Ang unang-unang responsible to provide for our family is us, tayo pong mga lalaki. May mga trabaho din ng mga anak. Pero ang unang-una po talagang responsible to provide for them ay tayo pong mga asawang lalaki, tayo pong mga tatay. Hindi naman po ibig sabihin, kinakailangan maging bilyonaryo tayo para makapag-provide. No. It simply means we take responsibility the best we can according to what we have. Makikita po nila yun. They will appreciate that. They will admire that. They will thank God for you and will thank you for what you are doing to them. Hindi kailangang pag-usapan po yung bilyong pera, yung luxury ng buhay. Nakita po nila, you are working hard, praying hard, doing everything you can para i-survive po yung pag-aaral nila, supportahan ng pagpo-full time nila sa Panginoon. Tulungan sila sa abot ng makakaya mo. Yun pong ibig kong sabihin. Kasi kahit na bilyonaryo ka, bigay ka ng bigay ng milyon, wala namang pag-ibig. Para lang itong DHL, na papahatid mo lang sa tahanan ng mga anak mo. Para ka lang nitong kumpanya ng pagkain na tatawagan lang, tapos ihatid na ng mga trabahador yung in-order mong pagkain sa bahay mo. Tapos babayaran, tapos wala na. Hindi po yun ang sinasabi natin. Ang pinag-uusapan natin ay pag-ibig. Yung makita nila how you work hard to provide for their needs. Bagamat minsan, iba po sa inyo mga pastor, kagaya ko. Wala naman tayong sweldo rito. Hindi naman puhad lang yan para hindi maunawaan ng ating mga asawang babae at mga anak. Out of love to God, we voluntarily and willfully accept our calling with joy in our heart. At ang ating perang tinatanggap ay depende sa ibibigay ng Diyos at pagbubukas ng puso ng mga tinuturoan natin at napapagpala sa buhay natin. Kaya hindi pare-parehas. At kung anong tinatanggap natin, we use that to provide for their needs. And they appreciate that. Na pagkahawak ng pastor ng pera, magkano man yan, ay naintindihan niya na meron siyang asawa at may mga anak na dapat pagpalain, pakainin. Nang iniisip niya ay una sa lahat sila, hindi yung sarili niya. Dahil siya nga ang breadwinner, siya ang provider. At pag nakita po ng ating mga mahal sa buhay na yan po tayo, they will appreciate that. I believe with all of my heart, they will join us in serving God.
Yun po kasi ang pinakamahalaga sa lahat eh. Yung makita nilang we take responsibility to provide for them, to care for them because we love them. We are the breadwinner. We are responsible. Father, husband. Ano pong sabi po ng Proverbs 13:22? A good man, ano po yung tatay, breadwinner, provider, leaves an inheritance to his children. Ang mabuti raw pong tao, ang responsableng tatay, asawa, ay nag-iwan daw po ng mana sa anak ng kanyang mga anak. Amen. Ano pong ibig sabihin nun? Leaving an inheritance to his children's children. Nagpo-provide. Hindi lamang para sa kanyang mga anak, kundi pati sa kanyang mga apo. Amen. At pag tayo po'y nagpakatapat sa Diyos, sa ating mga ikaputandog, nagpakatapat sa paglilingkod, naglingkod ng may malinis na puso, ang ipoprovide po natin para sa ating mga anak at mga apo ay kayamanan ng wicked. God will bless us. Kung tayo po'y pastor. Kung hindi man tayo pastor, parehas lang din po yun. Kaya makikita po natin, ang sabi po ron, a good man. Ang tinutukoy po ay tatay. Amen. Padre di pamilya, asawang lalaki. Ano po sabi ng 1 Timothy 5:8? Pag hindi raw po umako ng tungkulin ng mga magulang, ang asawang lalaki, para pagpalain, tugunan ng pangangailangan ng kanyang sambayanan, ang kanya raw pong pananampalataya, kanyang ikinaila, at mas balala pa raw po siya sa wala sa Panginoong Hesukristo. The father must provide because he is the breadwinner. Fourth, the father must protect and defend his family. Kagaya po ng God the Father, tulog tayo, gising, binabantayan niya po tayo. Ano man pong sitwasyon, panahon, saan man tayo magpunta, binabantayan po niya tayo. Pinoprotektahan. At pag may panganib, tayo po kanyang idinidepend. Ganito rin po tayo sa ating asawang babae at mga anak. Especially sila po yung nangangailangan nito. They're in danger. They're in need. Ang atin pong protection at pagdidepend sa kanila ay 24/7. Ano man pong sitwasyon panahon, we are there to protect and to defend them. Kita niyo po si Noah, how he defend his family. And all of them were saved. Si Abraham. Si Enoch. Amen. Moses. Joseph. Fifth, the father must praise, commend, and encourage his wife and children. Ang tatay po ay dapat marunong pumuri sa kanyang asawa at mga anak. Marunong po mag-encourage, marunong po mag-commend. Especially, sila po ay sumusunod naman, pinipilit gawin yung nais ng Diyos at ng kanilang ama at asawa, pero minsan hindi nakakaabot doon. Rather condemning them, degrading them, putting them down, and blaming them and accusing them again and again. Especially sila po yung nagkasala. The best thing to do ay matuto po tayo na purihin sila, i-encourage po sila, i-appreciate yung ginagawa nila. At malaki pong tulong sa kanila yan. Malaking bagay. Hindi po ako nagtuturo rito kung sintihin niyo po yung kasalanan ng ating pong pamilya, mga tatay, mga asawang lalaki. I'm not teaching you that. But I'm teaching you, sa gitna po ng kakulangan nila kasalanan o pagkakamali, matuto po tayong purihin sila, encourage, i-commend, kaysa puro correct, discourage, accuse. At kung ano po inalabas sa bibig natin. Ito po ang gawin natin upang sila po ay makaalis sa bondage nila. Tulong natin ito sa kanila upang yung pagsuway nila maging pagsunod. Yung rebellion nila ay maging submission. At yung disobedience nila ay maging obedience. Yung kanilang mga hearts ay mahil. Yung kanilang pain ay maging praise to God.
at ang kanilang mga tears ay maging triumph. At yung gawa ng diablo ay mawasak. Yun pong ibig kong sabihin. 6, the father must be an example to his family. Ang tatay po ay dapat ehemplo sa kanyang pamilya. Kasi napakahirap naman po yung titingnan po ng atin pong asawa na babae at mga anak ibang tao, hindi po tayo yung ehemplo nila. Malungkot atang istorya yun, masakit po ata sa damdamin yun at hindi ata magandang tingnan yan at pakinggan. Tayo po dapat ang ehemplo sa kanila. Tayo po dapat ang pinagmamalaki nila. Hindi po yung kapatid natin, hindi yung tiyuhi natin, hindi po yung pinsa natin, kamag-anak. Ano pa, meron siya, ano pang kariktan yung nakabalot sa katauhan niya, kundi tayo mismo na asawang lalaki, tayo mismong ama ng tahanan, ang dapat nilang pinagmamalaki. Tinitingnan. Kasi tayo magkakasama sa bahay. Tayo ang unang-unang bumubuo ng salitang pamilya. Kaya dapat napakahalagang ehemplo tayo sa kanila. Kasi kung anong makikita nila sa atin, tutularan nila yan. Kasi ibang titingnan at kukopyahan maliban sa atin. Dahil tayo magkakasama. Mula sa higaan, o wag lang po sa higaan, mula ron sa ospital na naipanganak po sila. O wag muna po ron, doon muna tayo roon sa altar. Pag mula roon sa altar na pinakasalan natin yung asawa natin mga babae, hanggang magkaanak po kayo hanggang doon sa ospital. Ando doon po tayo para ilabas yung ating mag-ina. Hanggang doon po sa higaan, hanggang sa lamesa. Hanggang sa pag-aaral, pagtatraut, pag-aasawa po nila. At pag nanganak yung ating mga manugang. Ando doon pa rin tayo sa ospital, sa panahon ng dedication. On and on and on and on. Kaya tayo po ang unang-unang responsible. We must be an example to our family. Example in what? In loving God wholeheartedly. Hindi lamang sa pag-ibig natin sa Diyos, baging sa ating kapwa. Makita po ng ating asawang babae at mga anak kung gaano natin kamahal ang Diyos ang ating kapwa. Susundin po nila yan. And by the grace of God, yan nga po yung nakita ni nanay sa atin. Kaya alam niyo na may istorya ni nanay, matapang na babae taga Mindanao, anak ng sundalong, veteranong bayani ng North Korea, North and South Korean War noong 1950s. Kaya nakita niyo ang nangyari sa kanya. Aming mga anak, ayaw po maglingkod sa Diyos. Gustong magkaroon ng sariling mundo. Nakita niyo, saan po pumunta ang lahat? Paglilingkod. Namunga ang atin pong tinanim na pag-ibig. Amen. Nakita nilang mahal natin ng Diyos, ang kapwa natin. Amen. Sa gitna ng nangyari, tinuturoan natin silang mabuhay na maayos, gumalang sa nakakatanda, gumalang sa namumuno, tumulong sa mahihirap, umunawa sa mahihina, magpatawad sa nagkakasala, magbigay ng pagkain sa nagugutom, magbigay ng inumin sa nauuhaw, magbigay ng kasuotan sa wala, magbigay ng masusulingan sa walang tirahan, magpray sa may sakit. Magpakatapat ng mga pangako sa Diyos, mga vows and prayers, tithe and offering. They will follow that. At yung kang sabi ng isang apostol na tatay ng church in 1 Corinthians 11:1, imitate me as I imitate Christ. So, ang ibig niyang sabihin, sundan yung ehemplo ko kung paano tumutulad ako sa Panginoon. Amen. Second, in truth. Dapat ehemplo po tayo ng katotohanan. Walang makita po sa ating pandaraya, sa bibig natin, sa buhay natin, sa lahat ng ginagawa natin, makita nilang tayo po'y nagmamahal sa katotohanan at nasa katotohanan. In holy and righteous living, sa isang banal at matuwid na pamumuhay. Di po ba napakaganda po yan? Masabi ng anak natin kagaya ni Rapi. Sabi niya, nung maliit pa kami, kasama ako ni Papa, sakay kaming jeep. Nakakandong ako sa upuan niya. At nang bumaba kami, iniwan niya ako sa tabi ng kalsada. Sabi niya, anak, diyan ka lang. Sabi ko, pa, saan ka pupunta? Habulin ko lang, sinakay natin jeep, hindi tayo nakapagbayad. At natanim po sa isip ng bata ang ginawa ko. Na yun po'y matuwid na pamumuhay. Nakita niya, paghiwalay natin sa sistema ng mundo. Pagayaw po natin sa kasalanan ng alak, sigarilyo, sugal, kalaswang, kahalayan, pornograpo, pita, pagsisinungaling.
Makita ng mga anak natin, hindi natin sila tinuturo ang magsinungaling, ano man ang mangyari. Ay sinasabi natin, manindigan kayo sa katotohanan. And they accept that wholeheartedly kasi nakita nila sa atin, ano man ang mangyari. We stand in what we believe. We depend the truth. We live a holy life. Especially sa panahon ito na ang immorality, ang worldliness, ang compromise, ang foolishness, ang rebellion sa Diyos ay worldwide. Nasa ganitong kapanahunan bilang mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Diyos, natawag na biblical authenticated children of God who follow our Lord Jesus Christ. May naipakita natin sa ating pamilya na tayo mga tatay ay nabuhay na malinis at banal. Sa pag-aayos ng sarili, sa pananamit, sa pagkilos, nasa pulpito o wala. Ang unang-unang makakita niya ay sila, hindi po yung nasa labas. Kung pastor ka at bishop, hindi yung tinuturuan mo sa pulpito, kundi yung pamilya mo. In faith and in integrity. In faith and integrity. Sa pananampalataya at integridad. Nakikita nila kung tinutupad mo yung mga pangako mo. Hindi lang sa kanila, maging sa mga ibang bagay na narinig nilang nangako ka. Nakikita nila yung pananampalataya mo na you don't denounce the Lord, you don't deny the Lord, you don't compromise the Lord. Don't joke na papalitan mo yung asawa mong babae. Hindi nila narinig na nagbiro ka ng ganun. Yan by the grace of God, maraming ulit akong tinatanong ng mga anak ko. Nung maliliit pa hanggang ngayon, kahit may mga asawa na at may mga anak na. Bakit ko daw pinakasalan si Nanay Ellen? Ano raw nakita ko? Ang simple kong sagot, isa lang. Mahal ko siya. Ganun lang po kasimple. Hindi nila narinig sa bibig ko na nagbiro akong papalitan ko si nanay, i-divorce ko ito, iiwanan ko. Hindi rin nila nakitang sinaktan ko ang mama nila kahit minsan. Binulyawan, inakusahan ng nakalipas niya, pinagwikaan ng pangit, pinagbalibagan ng sandok ng Amerikana o ng unan o ng pinto. They don't see that. Hindi rin nila narinig na siniraan ko si nanay sa kanila. At kinuwento ko yung puro pangit na ginawa ni nanay nung wala pa sa Lord at yung kakulangan ni nanay nung bago pa lang sa Lord. Yung mga sakit ng ulo ko, yung hirap na dinanas ko sa kanya. I don't tell them about it. Why should I? What's the reason? To make my wife bitter? To make my children bitter? To create a bitter family, not a better family? Hello. Nakita nila yung paninindigan po natin sa Diyos. And they rally behind me. Hanggang ngayon. Naalis ko yung fear sa kanila. Napalitan ko ng faith. Then, ehemplo po tayo ng commitment and dedication to God. Na nakita nila, yung ating commitment at dedication is beyond question. Na yung buhay natin nakatalaga talaga sa Diyos. Kahit hindi ka apostol, hindi ka propeta, ebangelista, pastor, guro, pero nakatalaga sa Diyos ang buhay natin. Na ipakita natin sa kanila, hindi tayo pwedeng lumabas sa will ng Diyos. Ano man ang mangyari, if it costs us everything, we will obey God. In life, in death threat, meron man threat ng martyrdom o assassination, whatever threat it is, yung ating commitment at dedication sa Diyos ay ituloy. And po, commitment yan ng dedication. Pag nakita po yan ng atin pong mga anak, ating asawang babae, yun din ang mangyayari sa kanila. Kasi nga, what kind of father you are is the kind of family you have. What kind of leader you are is the kind of congregation you have. Pag nakita ng mga anak natin at kaisa-isa nating asawang babae, yung commitment natin at dedikasyon bilang tatay, sa panahong ito, ay titibay mga faith niyan. Tatatag yan. Alam niyo, maganda po nagsishare tayo ng Word of God sa mga pamilya natin, no? Tayong mga tatay, tayong mga asawang lalaki. That is a good thing to do. The best thing to do. Pero hindi po sapat yan pag hindi lang nakita ang ehemplo sa atin. Kaya hindi tayo po pwedeng mag-lead at the back eh. Kagaya ng former President ng United States of America, si President Barack Obama. He lead United States of America nung kanyang pong term at the back. Kaya bagsak po economy ng Amerika.
katawa-tawa sa buong mundo. Tinatawanan ng China, Russia, Iran. Because he lead at the back. Kala pong ganun naglilig ka at the back. Sa panahon po ngayon, gusto ng diablong tapunan ng takot ang bawat pamilya. Pag nakita ng ating asawang babae at mga anak, yung ating faith, yung ating commitment, yung ating dedication, walang fear na papasok sa kanila. Maniwala po kayo kahit hindi ka magsalita rito ng 3 chapter at 3 verse, mamomotivate po sila. O wala ang takot sa kanila. Meron silang nakita sa iyo. Sasamahan mo pa ngayon ang Word of God? My God. Magkakaroon ka ng pamilyang unshakable, unbeatable, living in an open heaven forever blessed. Then, ehemplo tayo ng generosity. Again, Proverbs 13:22, a good man leaves an inheritance to his children. Generous po yung tatay. Sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. Generous sa kanyang asawang babae. Amen. Inuulit ko, hindi po natin kailangan maging bilyonaryo Kundi, ano po tayo? Hindi natin tinitipid yung ating asawang babae. Kasi may mga lalaki, ang ganda ng kasuotan, yung asawa niyang babae, nakasako. Amen. Siya naka-Amerikana, puri ng Panginoon, branded pa. Galing Europe, yung asawa niyang babae, nakasako. Amen. Sako lang asukal. At huwag may nagtalong. Kuya, tinanong yung asawang lalaki, yung tatay. Yung ganda-ganda po ng suot nyo. Yung pabango nyo, grabe. Yung asawa nyo, may alkohol. Pero yung pabango nyo po, grabe. Pabango pa sa sinusot, pabango ng ambassador. Ang gumagamit, mga queen. Amen. At mga billionaire. Tapos, ang ganda-ganda po ng baro ninyo. Grabe. 100,000 yung halaga, yung mga sweater nyo, yung mga jacket nyo, yung sapatos nyo. Yung asawa nyo pong babae, sako po yun. Sako po ng asukal, tsaka harina. At yung patay pinaglagyan ng mga mas ngayon. Amen. At tsaka pinaglagyan ng alkohol. May nagtanong, ba't yun yung suot ng asawa nyo babae, pati mga anak nyo? Kayo po, ganda-ganda. Sagot ng asawang lalaki, kasi nag-aayo ni asawa kong babae. Biblical kasi yan. Yung buhay niyan, Old Testament pattern. Kasi yung mga tao ng Old Testament, pag may kasalanan, tumingi ng awa sa Diyos. Naglalagay ng sako yan, at saka ng abo sa ulo. Hindi san sa ulo. Amen. So, pumiti kayo pong matawa, no? Pero, that is what I mean. Yung, tayo mga lalaki, pagdating sa sarili natin, grabe. Walang limit. Pagdating sa asawa mong babae at mga anak mo. Kaya alam na nila yung preaching mo Yung title, kahit di mo sinasabi, ano yon? We are limited. Amen. Pero pagdating sa iyo, unlimited. Ang Ama ay generous. Alisin po natin yung bilyonaryo ko o milyonaryo ka. Kundi yung, you share what you have to your family. Meron nga po ako narinig Actually, totoo po ito. Hindi ko ito narinig. Sa akin po nagpa-cancel. It breaks my heart. Hindi lang po isang anak, hindi lang 2. Napakarami. Alam yun, sabi nila tatay, kayaman-yaman namin. Pero yung binibigay sa aming allowance ng aming mga magulang, parang hindi kami anak. Napakaraming pagkain sa bahay. Pero kami tipid na tipid kung bigyan ng pagkain. Ang paliwanag nila ay dinidisiplina kami. Ano bang kasalanan namin? Kailangan bang idisiplina yung pagkain at yung pera? Anong gagawin nila sa pera? Sa mga pagkain Yung pong ibig kong sabihin Huwag po natin gawing pandisiplina po yung pagkain at pera para turuan po silang maging good steward. Dapat tayo po generous. A generous man, a faithful, righteous man leaves an inheritance to his children. Inheritance, hindi po abuloy. Inheritance. The more nagagawin natin to, mga asawang lalaki, mga tatay, the more mabibless tayo. Ako, ang ginagawa ko dyan, nung tinuruan ako ng Diyos, kasi wala na nga akong tatay 5 taon lang ako nang mamatay tatay ko. I become a father when I see God as my father.
Sabi ko nga sa mga anak ko at mga manugang ko, yung kaisa-isa ko manugang na lalaki, si TJ. Dati aking 2 anak, si Rapid, si John. Kakong palad nyo. Tate, apostol na nagtuturo sa inyo para maging tatay. Ako wala. Hindi ko nga alam paano ako magtatagumpay sa pagpapamilya nung mapakasalan ko si nanay kasi wala akong alam. Wala akong kinakitaan ng ehemplo. Kung magbabasa man ako ng libro, may makuha ako knowledge, pero ayaw ko ng knowledge, gusto ko experience. Ayaw ko nang madagdagan pa dyan yung mga bukis ng pastor, bishop, at puro knowledge. Ayaw ko nun. Na ako'y naligtas. More than 35 years ago, sigaw ng puso ko, araw-araw karanasan. If it costs me everything, I want an experience with God and from God. Siguro nga, kasi apostol tayo. Pero kahit hindi, yun ang sigaw ng heart ko. I ask God to help me. I cry. I said, Father, help me. Hindi ko to kaya nang wala ka. Teach me. Show me how. Slowly but surely, our Heavenly Father brought me in truth of what I'm teaching you today. Ang ginagawa ko, pare-parehas ng budget mga anak ko. Paglalabas kami, binilis ako ng Lord. Mag-abroad kami. May mga budget yan sila. Hiwa-hiwalay. Hindi pwedeng meron kami ni nanay, sila wala. Baka ang totoo pa nga, nauna pa nga sila kaysa sa amin. Yun pong ibig sabihin. Hindi man pinag-uusapan yung budget. Dapat magsha-shopping to sila. Kailangan budget ito 5 milyon. Hindi po yun ang sinasabi ko. Sinasabi ko, generous tayo, anong kaya natin? Inaayos mo yung mga anak mo. Ano yung sunod sa pangangailangan, dinidistribute mo. Naintindihan naman nila yan eh. Hindi naman sila hihingi doon sa kaya mong ibigay kasi alam naman nila yung kalagayan mo eh. Hindi rin naman sila masaya kung bigay ka lang ng bigay na hindi naman sapat sa dapat mong ibigay kasi alam nilang sobra ka sa meron kaysa ibinigay mo sa kanila. Kaya yung pagiging generous natin, kasama dyan yung honesty. And you know what? I see the hands of God. And bless me so much. Sana nakatulong po sa inyo ito ng malaki. In faithfulness, katapatan. Sa Diyos, sa asawa, sa kanila, sa lahat. Sa tungkulin natin sa Diyos. Sa ating responsibilidad. May bagyo o wala. May leon sa kalsada o wala. May virus yung diablo pero wala siyang corona. Tayo may corona pero wala tayong virus. Hindi tayo tinatablan o wala. Amen. Tapat tayo sa Diyos. Nag-iisa o may kasama. Tapat po tayo. Sa kababaang loob, in humility. Tayo po yung unang-unang humble sa bahay. Hindi po yung asawang babae. Tayo na mga lalaki. Tayong mga tatay ang unang-unang humble sa bahay. Leader po tayo, decision maker, but we are so humble. Daman-daman nila yung humility natin. Naroon tayong magsabing, love, sweetheart, kung anong tawag mo sa asawang babae. So, pasensya na ha. I'm sorry kung nagawa ko yun. Nagkulang ako. Kasama sa humility yun. Maging sa mga anak natin. Sila yung unang-unang nakakita ng katotohanan ng humble tayo. Kahit mayaman tayo, mataas posisyon natin, decision maker tayo, leader tayo, head of the family, pero ganun tayo ka-humble. Madali tayong abutin. Palagi tayong may time para kausapin sila, puntahan, dalawin, tingnan yung kalagayan nila. That is a father. Ako, inulit ko nga, wala nga nagturo sa akin eh. I learned from my Father in heaven, our Father. Na kahit malayo, busy si tatay sa ministry, sa paglilingkod. Alam niyo naman kung paano tayo maglingkod eh. Hanggang ngayon, alam niyo kung anong paglilingkod na ginagawa ko. Pero may time akong kausapin sila. Tawagan. Kumustahin. Tababa sa aming mga apo.
Amen. Nakita nila kung gaano tayo ka-humble. Kasi tinuturoan natin sila maging mababang loob. Tinuturoan natin sila maging maamo. Kahit mayaman tayo, may kaya tayo, trilyonaryo tayo, lahat ng samay atin ay mababang loob tayo. Wala tayong dahilan para maghambog. Naunawaan nila na ano man ang tinatangkilik natin, naawa lang ang Ama sa atin. Ako hindi siya naawa sa atin, wala talaga tayong tatangkilikin. Ano man. Wala tayong tatanggapin. Nakikita nilang hindi nawala sa buhay natin yan. Ano man ang puntahan natin. Award man tinanggap natin, recognition, applause of men, praise of men, and clap of the world. It makes no sense to us. It don't change us. We remain humble. Na kahit tayo po'y nasa magandang kalagayan, ang dating po sa kanila para tayong ordinaryo. Simpleng mabuhay. And yet, we are sons and daughters of the Most High God. We have all the power and the authority and the benefit and favor and blessings from God to boast. But we don't. Sinaunawaan natin. Kung ang salvation natin ay by grace, ang tinatangkilik natin ay by grace din. And we thank God for His everlasting mercies in our life. And lastly, ehemplo po tayo ng pagpapatawad. Hindi naman po natin ma-expect ang asawa nating babae, hindi po magkukulang ng pag-aasikaso sa atin ng pagsunod. Kahit papaano meron po ritong leak o ating mga anak. Ano dapat natin gawin? Pagpapatawad. At bahagi ng pagpapatawad, paglimot. Pagtanggap sa kanila, anumang kasalanan nila, gaano man kalalim to, gaano man kalala yung ginawa nila, gaano man to kapangit. Ang ating comment is forgiveness, acceptance, embrace. At yung nagpapatawad po, hindi nag-aakusa, hindi nagkukundina, hindi nire-rewind, nire-repeat, nire-replay yung kasalanan ng asawang babae at ng mga anak, paikot-ikot na lang na parang COVID-19, walang tigil sa dyaryo, radyo, television, Facebook, paikot-ikot na lang. No. We put to end every argument, every guilt, condemnation, every accusation, every works of the devil. We put to end the works of the devil. Totally, completely. How we do that? Forgiveness. Again and again. At ang nagpapatawad, hindi na nangungundi na, hindi na nag-aakusa, hindi na niririwan pa yung nakalipas. Kung ano yung pinagdaanan ng asawa niyang babae, mga anak niya, lahat ng kasalanan nila, hindi niya nakakalimutan. Tingnan niyo po ako mga tatay. You are the one destroying your family. Not them, but you. Kahit sila po yung nagkulang at nagkamali. Dapat ikaw po yung magpuno. Kung may butas ang bubong, tapalan mo. Huwag mong palakihin. Kung may sugatan, gamutin mo. Huwag mong palakihin ang sugat hanggang mamatay siya. Kung may kahinaan, punuan mo ng lakas para makabangon siya. Alam niyo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi yung mamahalukan ng mga bata. Ibinto, tinuturo po ng Bible yan. Pero one part lang po ng truth yan. Ang pinakamakapangyarihan talaga nagbabago ng buhay, hindi yung palo. Hindi po yung paglalagay po ng barbwire doon sa pader ng bahay na may kuryente para hindi siya makalabas. Hindi po yung pagbibigay ng mga milyon na yan, ng mga bahay, kotse, lupa para i-appreciate niya yung so-called love mo, which is possessiveness. It don't bring freedom. Ang magbabago po ng buhay nila, hindi ito. But your forgiveness, which is a sign. You love them even though they made a mistakes and a lot of mistakes. Yan ang magre-restore sa kanila. At ang nagpapatawad, hindi na pinag-uusapan pa yung nakalipas kahit binubulong ng dyablo sa iyo. Ang minibigyan mo ng warning at reminder ay ang dyablo. Wala nang iba. At siya yung kinakausap mo paulit-ulit at siya ang inaakusahan mo. Hindi yung asawa mong babae, hindi mga anak mo, hindi mga apo mo. Alam niyo kami ni nanay, hindi lang ito natutuhan namin lalo ako. Kahit po yung mga balai ko, namin ni nanay, I don't accuse them. I help them. Ayan po isa nating manugang, alam niya,
mga magulang niya, maraming maling ginawa. Hindi ko inakausahan. Tinulungan ko. Nasabi ko pa nga, sige, kung gaano kalaki yung pera na yan, kung 1,000,000 yan, the best I can, tutulungan ko kayo. At nagpapasalamat po sila na spare sila sa maraming mali. I don't accuse them nor condemn them. Hindi kasi yan ground para akusahan natin ang sino man. Balai lang naman to ha. Kaya lang, syempre masasaktan yung mga manugang ko. Dahil magulang nila yun. At yun din naman ang ayaw namin. Naakusahan kami ng kahit sino. Masasaktan ang aming mga anak. Dahil magulang nila kami. You see, ano po point ko? Pag tayo po yung nagpatawad ng ating asawang babae pababa sa mga anak, bababa ito. Sa mga manugang natin, patungo sa kanilang mga magulang, sariling mga magulang. Pati po sa mga kapatid ng mga magulang nila at kapatid nila sa kanilang magulang. Kaya ang pagpapatawad po yung napakahalaga. May hemplo po tayo. Huwag tayo magbilang ng kasalanan. Again, na magtanong si Peter sa Panginoon in Matthew 18, verse 21, Panginoon, ilang ulit ka bang patatawarin yung mga nagkasala sa aking kapatid, kamag-anak, asawang babae at mga anak? Ilang ulit? Okay na ba yung 7 ulit? But Jesus answered and said, no, Peter, 70 times 7. 70 times 7. Anong ibig sabihin nun? That is 490 times. Walang wakas, walang tigil. Kaya kung naalala niyo yung turo ko, lagi tayong magdala ng pagpapatawad araw-araw. Ang unahin nating isprehan ng pagpapatawad ay yung bahay natin. Yung asawa nating babae at mga anak. Pati mga apo kung malalaki na at nagkukulang din. Number 7, responsibility of a father bilang leader, decision maker. Letter A, we must function as a priest. Mag-function po tayo bilang sacerdote, priest. Ano po ba ang trabaho ng priest ng Old Testament? They minister to God. Amen. In behalf of the people. Mag-function po tayo mga tatay bilang priest. Mag-intercede po tayo sa Diyos para sa ating asawang babae at mga anak at mga apo at mga manugang. Mag-intercede po tayo. Lagi kong sinasabi, napakahalagang nabubuhay kayo sa prayer. Kung hindi kayo malalim manalangin, sumama kayo ng season of prayer and fasting, matututo kayo. Makinig kayo ng aral ni tatay, matatransfer sa inyo yung spirit of prayer, yung burden, kung paano manalangin ng apostle. Matidevelop po kayo. Kailangan niyo yan. You remember, may teaching. Sabi ko, isang araw, lahat ng tinuro ko, maalala niyo, kailangan niyo. Dahil dadating ang panahon, wala kayong tatakbuhan, kundi yung turo ko mula sa Diyos. Yun ang solusyon sa inaharap niyo. You remember that? I know you do. I know you do. Yan po ang trabaho ng priest. Napanalangin ang asawa niyang babae at mga anak. Kumaharap sa Diyos. Namamagitan. Kung may kasalanan ng asawang babae at mga anak, hinihingi ng tawad sa Diyos, kaagad. At pinapaalala sa Diyos ang mga pangako niya. Walang pamilya niya kahit isang mapapahamak at walang malalaga sa kanila. At ano man ang gawin ng diablo, buo po sila. Bakit po napakahalaga po ng basbas po ni Abraham kay Isaac at ang basbas ni Isaac kay Jacob at ang basbas ni Jacob sa mga Israelita? Bakit napakahalaga ng basbas ni Noah sa kanyang mga anak? Why is that so important? The answer is this. Ang basbas po natin mga magulang, mga lalaki, mga tatay, mga lingkod ng Diyos is priceless and precious. Yun ang magdi-destroy ng gawa ni Satan at magre-restore sa kanila at magbababa ng miracle at deliverance, salvation ng Diyos. Yun ang magbababa ng blessing sa kanila. Kaya imbis magsalita tayo ng negative, lagi na lang po tayong mag-react ng negative, mag-isip ng negative, sumama ang loob magtampo, function as a praise, intercede.
Fast. Pray. Stand before God for your family. Second, letter B, function as a pastor. Idagdag ko lang po, hindi lang po tayo nananalangin para po sa ating asawang babae, mga anak, sa ating pamilya, kundi nililid natin sila sa pananalangin. Kasi tayo nga po ang leader at decision maker. And then letter B, we must function as a pastor. Pastor. Alam po ba ang trabaho ng pastor? Tinuturuan ng mga kawan. Ang unang-una mong kawan dito, minamahal. Kahit wala ka sa fivefold, may kawan ka. Sino yung kawan? May asawa mong babae, mga anak mo, mga apo mo. Kung may mga nugang ka silang lahat. Kasama na rito mga kasama sa bahay kung meron ka. Amen. Si Abraham nag-function bilang pastor. Yung 318 men niya, ang sabi ng Genesis chapter 14, ay tiniray niya for war. At ito yung mga kasama niya na lumaban sa digmaan. Laban sa mga kaaway nila. You can read that in Genesis 14. He trained them. Yan ang trabaho ng tatay bilang pastor. Tinitrain ng pamilya. Tinuturuan. Binabasahan ng Bible. Pinapaliwanag ang kasulatan. Alam niyo, nang maliliit pa po ang aming mga anak, marami pong mga na-memorize na mga chapter at verses po yan. Yung pong 3. Hindi po sila natuto sa school. Natuto po sila sa buhay namin. Tinuturuan ko po sila mag-memorize. Lagi ko pong pinapaalala sa kanila yan. Especially nung kami po yung nasa 814, uwi kaming Kainta. Sasakay po kami ng taxi, minsan jeep. Pagka talagang nagmamadali, nagta-taxi. Pagka hindi naman nag-jeep. Bago kami makarating po ng Kainta, pinapakot ko po kay Rapi, kay John, yung kay Rachel, yung Psalm 91, Psalm 23, John 3:16, at marami pa po. Tinukot nila yan. Amen. Kaya hanggang lumaki sila, dala nila yan. Nakatanim sa puso nila. Guluhin man ng diablo ang buhay nila pag pinasara natin sila ng tama mga tatay. Pinaunawaan ng kasulatan, pinaliwanag yung foundation ng faith natin, yung biblical doctrine ng Bible mula sa teaching ni Jesus. Pinaunawa na ano man ang nagaganap ngayon, wala pa tayo sa Great Tribulation kasi hindi mangyaring Great Tribulation ng walang rapture. Siya lang po yan, sini-example ko and much more. Pati yung ginagawa nating pagbibigay, pagpiperse fruit, alam nila kung gaano kahalaga. Nakita namin sa aming mga anak yan, ang nagsipag-asawa ngayon sa mga apo po namin, dala nila. Bumaba. Yan po ang trabaho ng tatay. Pastoran po sila. I-disciple. Bigyan ng panahon turuan. Kung paano ko po kayo binibigyan ng panahon turuan, ay ganito rin ang gawin natin sa ating po mga anak, sa ating asawa. May problema o wala, tungkulin po nating pastoran ng ating pamilya. Trabaho po ng tatay yan. Pastoran ng pamilya. Kaya yung pong mga halimbawang pinakita ko sa inyo, mahalaga yan. Para sila po ay madala natin. Kailangan niya ng tiyaga, habag, awa, kababaang loob, determinasyon. Kasi parang pastor yan eh. Pag ang isang pastor o bishop, pangit ugali, wala, maubos yung kawan. Konting kibuti, naakusahan yung kongregasyon. No? Hindi hinahanap, walang pagtitiis. Wala, maubos yung kawan. Kaya, yan ang ibig kong sabihin. Dapat makita sa atin ang ugali buhay ng Panginoon. Kaya niyo yan, nakatira ang Lord sa inyo. In this world, you are like Jesus. And lastly, we must function as a prophet. Ano po ba ang trabaho ng prophet? Sinasabi yung gagawin ng Diyos. Sinasabi yung pinapagawa ng Diyos. Sinasabi yung hinaharap bago pa siya mangyari. Sinasabi ang napapanong salita ng Diyos. Yung tinatawag nating prophetic word, rema.
Now, revelation from heaven or from God. Ganyan po gawin natin sa ating asawang babae at mga anak. Mag-function tayo bilang prophet, kahit hindi tayo prophet. Alam natin ang gift nila, ang calling at anointing. Pinaprophesy natin sa kanila, sinasabi natin sa kanila. Paano ko po nalaman ng calling ng aking mga anak? Nag-function ako sa office ng prophet. Actually, kahit hindi ako apostle at prophet, yun talaga dapat mangyari. Amen. Narinig natin sa Diyos yan. Kasi ang unang-unang nakakaalam at dapat makaalam ng gift at tawag at anointing ng kanyang mga anak, yung tatay. Ano ba yung gift, anointing, calling ng asawa niya? Dapat alam ng asawang lalaki yan. Yun ako kay nanay sa mga bata. At i-disregard nyo na kasi si tatay, apostol at propeta. Ito pong trabahong ito ay para sa lahat ng tatay, sa lahat ng asawang lalaki. Hindi lang para sa nasa fivefold. Pati sa mapapangasawa, alam po natin kung sino ibibigay ng Diyos. May discernment po tayo. May anointing tayo. Tayo po ang nag-guide sa pamilya natin. Kasi ikaw nga ang leader eh. Ikaw nga ang decision maker. Walang pwedeng gumawa niyan maliban sa iyo. Una sa lahat. At pag inasa mo sa iba yan, minamahal kapatid, anak, tatay, husbands, problemang malaki yan. You must take responsibility. Hindi pwede masyadong malawag, masyadong mahigpit. Hindi nag-workout yan eh. Dapat alam mo kung anong destiny ng mga anak mo. Ano yung gift nila sa Lord, ano yung anointing nila, ano yung calling nila. Kasi kung alam mo tinawag sila na Lord na mag-full time, bilang intercessor o prophetess o evangelist o teacher o prophet o apostle, hindi mo sila pipiliting maging architect, engineer at maging banker at astronaut at seaman at kapitan ng barko. Hindi na pag-aaralin mo. Para may naintindihan at may knowledge, maraming bagay, but the end of that school and graduation, ay doon din sila pupunta. Hindi ka haharang, hindi ka pipigil. Hindi mo sila hadlangan. But you will support them. Hindi asawa mong babae, kung alam mong tinawag ng Diyos yan. Na-pray ng pray, hindi ka magiging selfish. Nahanap ka ng tungkulin niya, even though dapat siyang ibigay. Kaya lang, dahil pinarioritize ang Lord, you will give way. You will support her. Hindi mo siya aaway, ititrete, hahanapan, magditiban na magditiban. Kasi alam mo nga yung ginagawa niya sa Lord eh. Hindi ko ang ginagawa niya para sa ibang tao, hindi para sa iyo, doon ka mag-react. At ipakita mo emotion ng Diyos, yung fruit of the Spirit. Speaking the truth in love. Even though may correction, but you do that in love. Pero ang reason niya Diyos, wala reason para ka maging selfish, maging bitter, maging sentimental, maging resentful. No reason. Kaya napakahalaga na nagpapakalalim tayo sa Lord. Sinasabi natin specific will ng Diyos sa buhay nila. Napakaganda po nito. Kaya natin to mga ama. Kaya natin. Yung sabi ko, kaya natin to. Ang sabi ko, kaya natin to. So yun po ang advice natin as we build God's family entrusted to us, our family. Tatay, asawang lalaki, take responsibility. Ang tagumpay ng pamilya mo, nasa kamay mo. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.